solong anak na kabibilang sa generasyong Gen Z na kasalukuyang nag-aaral sa Mindoro State University. Ako ay isang solong anak na kabilang sa generasyon Gen Z na kasalukuyang nag-aaral sa Mindoro State University. Magandang araw po sa inyo lahat. Kami nga po pala ang Pangkatsyam at ako po si Girlie Hernandez. Kasama ko po sa video ito sina Shane Bagay at Kate Giliado. Narito po kami upang ipresenta ang aming pananaliksik na pinamagatang pagsusuri sa karanasan ng mga solong anak na mag-aaral na kabilang sa henerasyon Gen Z sa Mindoro State University. Habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya, nahuhubog ang pagkatao ng mga kabataang Gen Z na kilala sa pagiging independent, socially aware at tech-savvy. Isa sa natatangay sektor ng henerasyong ito ay ang mga solong anak na ayon sa mga pag-aaral ay may mataas na self-esteem, mas mahusay sa akademikong larangan at maagang natututo ng self-reliance at decision-making. Sa konteksto ng mga Filipino Gen Z, lumilitaw na may mataas silang resilience at kakayahang harapin ng stress, lalo na ang mga solong anak na lumaking independente. Bagamat may mga positibong aspeto tulad ng autonomy at self-discipline, may mga hamon din silang kinakaharap gaya na emotional burden at social isolation. Dahil dito, mahalagang pagtuunan ng pansin ang kanilang natatanging karanasan upang maunawaan kung paano nababalanse nila ang pagiging self-sufficient at ang pangangailangang makibagay sa lipunang kolektibo, partikular sa akademikong mundo at sa panahon ng makabagong teknolohiya. Ng mga karanasan ang bumubuo sa katatagan na ipinapakita ng mga nag-iisang anak na mag-aaral na kabilang sa henerasyon Gen Z sa harap ng mga personal na pagsubok tulad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa, pagharap sa mga pansariling hamon, pagtugon sa mga responsibilidad. Ano-ano ang mga salik na nakaka-impluwensya sa kanilang karanasan, lalong higit na pagdating sa usaping panlipunan at kultural. Panghuling tanong, ano ang matutukoy na partikular na karanasan ang maituturing na mahalaga sa paghubog ng kanilang katatagan bilang solong anak? Sasaklawin ng pananaliksik na ito ang mga karanasan ng mga solong anak na kabilang sa henerasyong Gen Z. Ipinanganak mula kalagitnaan ng dekada 90 hanggang unang bahagi ng 2010 taon na kasalukuyang nag-aaral sa Mindoro State University sa lungsod ng Calapan. Gagamit ng phenomenological na disenyo at semi-structured interviews upang masusing maunawaan ang kanilang personal, emosyonal at akademikong karanasan. Ilalarawan din ang kanilang mga karanasan gamit ang input, proseso, output model upang masistemang matukoy ang mga salik na nakaapekto sa kanilang pagkatao at pakikibagay. Para naman sa sanligang theoretical, ang pananaliksik ay nakabatay sa 5 teorya na nagpapaliwanag sa pag-unlad ng mga solong anak. Una, ayon sa birth order theory ni Adler, ang solong anak ay kadalasang may mataas na self-esteem ngunit maaaring makaranas ng pressure mula sa mga magulang. Pangalawa, sa attachment theory ni Bowlby at Ainsworth, mas malalim ang ugnayan nila sa magulang na nagdudulot ng seguridad ngunit minsan ay sobrang pagdepende. Pangatlo, ipinapakita ng psychosocial theory ni Erikson na maaaring mahirapan ang solong anak sa identity formation at social adjustment. Pang-apat, ayon kay Bandura, sa social learning theory, limitado ang social models ng solong anak sa tahanan kaya't ang social learning ay umaasa sa exposure sa labas.
Panghuli, sa family systems theory ni Bowen, ang solong anak ay nakararanas na mas direktang epekto mula sa emosyon at dinamika ng pamilya. Ang mga teoryang ito ay nagbibigay linaw sa kanilang emosyonal at sosyal na karanasan bilang bahagi ng henerasyong Gen Z. Para naman sa balangkas konseptual, input, profile ng mga mag-aaral, una ay ang edad, pangalawa ay baitang as section. Para naman sa proseso, ang mananaliksik ay magsasagawa ng pangangalap ng datos sa pamamagitan ng bahagyang estrukturadong talatanungan at harapang panayam sa piling mga mag-aaral ng Mindoro State University, Calapan City Campus upang makuha ang mas malalim na pag-unawa sa kanilang karanasan bilang mga solong anak. Ang mga malilikom na datos ay susuriin gamit ang thematic analysis upang matukoy ang mga umuusbong na tema na kaugnay ng kanilang karanasan. Para naman sa output, inaasahan ng mga mananaliksik na maunawaan kung paano nakakaapekto ang pagiging solong anak sa pag-uugali, pakikisalamuha at pang-araw-araw na karanasan ng mga mag-aaral, lalo na sa konteksto ng kanilang ugnayan sa pamilya at lipunan. Para sa kahalagahan ng pag-aaral, ang pananaliksik na ito ay mahalaga sapagkat nagbibigay toon ito sa mga natatanging karanasan ng mga solong anak na kabilang sa henerasyong Gen Z na mag-aaral sa Mindoro State University, partikular sa aspeto ng edukasyon at personal na pag-unlad. Tinutukoy nito ang kanilang mga hamon gaya ng pagbuo ng identidad, pakikibagay at presyon mula sa magulang. Makikinabang dito ang mga solong anak na mag-aaral, maiintindihan nila kung paano nakaapekto ang kanilang pagiging solong anak sa paghubog ng kanilang pagkatao at sa pagharap sa mga hamon sa akademya. Sa mga magulang, magkakaroon sila ng mas malalim na pag-unawa sa emosyonal at akademikong pangangailangan ng kanilang solong anak. Para sa mga guro at tagapayo, makatutulong ang pag-aaral upang makapagbigay sila ng mas sensitibo at angkop na mga programang pang-akademiko at pang-psikolohikal. Sa administrasyon ng paaralan, magagamit ang mga datos bilang batayan sa pagbuo ng mga suportang programa gaya ng counseling services at peer support groups. Panghuli, para sa mga mananaliksik at akademiko, magiging karagdagang ambag ito sa pananaliksik ukol sa mga solong anak at sa kanilang edukasyonal na karanasan, partikular sa henerasyong Gen Z. Para sa ikalawang kabanata, kaugnay na literatura at kaugnay na pag-aaral. Ipinapakita ng mga dayuhan at lokal na literatura na ang pagiging solong anak ay may mga natatanging hamon at benepisyo sa aspeto ng emosyonal, sosyal at akademikong pag-unlad. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga solong anak ay kadalasang tumatanggap ng buong atensyon ng magulang na maaaring magdulot ng mas mataas na akademikong performance ayon kay Downey noong 2022 at Ramos noong 2024. Emosyonal na katatagan ayon kay Morgan at iba pa noong 2020 at tiwala sa sarili ayon kay Rivera at Sanchez noong 2020. Gayunpaman, may posibilidad din ng sobrang proteksyon at pressure mula sa magulang na maaaring makasagabal sa kanilang independence at interpersonal skills ayon kay Pickard 2023, Santos at Salazar noong 2021. Pinabulaanan ng mga empirical na pag-aaral ang mga negatibong stereotype na ang mga solong anak ay spoiled, makasarili at neurotic ayon kay Vinhoven at Vercoitan noong 2021. Sa konteksto ng Pilipinas, ipinapakita ng mga lokal na pananaliksik na ang pagiging solong anak ay maaaring maging bentahe kung may sapat na suporta mula sa pamilya at malinaw na komunikasyon upang mabalanse ang suporta at kalayaan ayon kay Gusto 2024 at kay De Guzman at Fernandez noong 2021, lalo na sa mga harap ng mga hamong dulot ng pandemya kung saan higit na kinakailangan ang resilience at self-reliance. Para naman sa kaugnay na pag-aaral, ang mga kaugnay na pag-aaral, lokal man o international, ay nagpapakita na makabuluhang ugnayan ng pagiging solong anak sa aspeto ng resilience, emotional adjustment, pro-social behavior at academic performance. Ipinapakita ng mga pananaliksik na Liu et al. Noong 2022
at Gong et al. Noong 2023 na may positibong epekto ang resilience sa kalusugang pangkaisipan at pag-a-adjust sa kolehiyo at ito ay higit na napapakinabangan ng mga solong anak na kadalasang may sapat na social support at mataas na self-esteem. Sa kabilang banda, inilahad naman ni na Trent and Splits noong 2016 at Lee noong 2009 na may posibilidad na makaapekto ang kawalan ng kapatid sa sociability at prosocial behaviors ng mga solong anak, subalit maaari itong magbunga ng mas malalim na emosyonal na koneksyon sa magulang na nagtutulak ng positibong asal ayon kay Cameron at iba pa noong 2020. Mula naman sa lokal na pananaliksik ni De La Cruz at ni Santos noong 2021, nagpapatunay rin na ang pagiging solong anak ay may kaugnayan sa mas mataas na academic performance, emotional resilience at paggamit ng problem-focused coping strategies. Gayunpaman, binigyang din ang posibilidad ng labis na pressure, dependency at pangangailangang emosyonal na maaaring makaapekto sa social functioning ng mga solong anak. Ang mga natuklasan na ito ay maaaring gamitin upang higit na manawaan ang independence, resilience at emotional well-being ng mga solong anak na mag-aaral gaya sa Mindoro State University. At ako naman si Shane Erica Bagi. At para naman sa Kabanata 3, Disenyo at Paraan ng Pag-aaral. Para sa disenyo ng pananaliksik, ang aming pananaliksik ay gumamit ng phenomenological na disenyo. Layunin nito na tuklasin ang mga karanasang personal na mga kalahok sa kanilang sariling perspektibo. Para naman sa mga kalahok, pinili namin ang mga solong anak na Gen Z mula sa Mindoro State University gamit ang purposive sampling. Para naman sa paksa, ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa pagtuklas at masusing pag-unawa sa mga karanasan ng mga solong anak na mag-aaral na kabilang sa henerasyong Gen Z sa Universidad ng Mindoro. Layunin nitong suriin kung paano ang pagiging solong anak ay nakakaapekto sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay, partikular sa akademikong pagganap, pakikisalamuha, at paghubog ng kanilang pagkatao at identidad. At para naman sa instrumento ng pananaliksik, nagsagawa kami ng bahagyang estrukturado na panayan upang malayang maipahayag ng mga kalahok ang kanilang karanasan. Para naman sa metodo sa pagkalap ng datos, ang pakikipanayam ay isinagawa ng harapan upang makuha ang masinsinang datos mula sa mga kalahok. Nagdaan sa mahabang proseso ang pagkuha ng mga datos mula sa mga kalahok upang masiguro na ang lahat ng mga datos ay mananatili lamang sa mga manaliksik at kalahok. Nagkaroon ng kasunduan at sertipikasyon. Ang mga ito ang magpapatunay na magkakaroon ng pag-iingat at maayos na proseso na kung saan ang mga nakalap na impormasyon ay mananatiling confidential at para lamang sa layunin ng pagsasaliksik. Bukod dito, maaaring mapagbigyan ang mga kalahok kung hindi nila nais gamitin ang kanilang totoong pangalan, tumanggi sa pagbibigay ng confidential na impormasyon o magkaroon ng recorded meeting sapagkat mayroon silang karapatan dito. Bilang pagrespeto sa mga mag-aral na sasali sa panayam, sinisiguro ng mga mananaliksik na lahat ng mga karapatan na nakasaad sa kasunduan at sertipikasyon ay masusunod. Hilyado at tatalakayin ko sa presentasyong ito ang Kabanata 4, ang presentasyon at paglalapat ng datos at ang Kabanata 5, ang lagom, konklusyon at ang rekomendasyon. Para sa kabanatang ito, bibigyan diin ko ang naging resulta at diskusyon sa mga sumusunod na katanungan. Una, anong mga karanasan ang bumubuo sa katatagan na ipinapakita ng mga nag-iisang anak na mag-aaral na kabilang sa henerasyong Gen Z sa personal na pagsubok tulad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa? Sa kabila ng pagiging nag-iisang anak, makikita sa mga pahayag ng kalahok na hindi ito naging hadlang upang magkaroon sila ng maayos na pakikipag-ugnayan sa kapwa.
Ipinapakita nito ang kakulangan sa kapatid ay hindi otomatikong nagdudulot ng kahinaan sa aspeto ng pakikipag-ugnayan. Bagaman may ilan na nagsasaad ng kakulangan sa emotional na outlet, tulad ng walang kapatid na mapagsasabihan, marami sa kanila ang nagsusumikap na huwag idamay ang personal na pinagdadaanan sa kanilang pakikisalamuha. May mga nagsasabi na tinatago nila ang kanilang nararamdaman sa pamamagitan ng pagpapakita ng masiyahing disposisyon. Samantalang iba ay tahimik na lang muna habang pinoproseso ang nararamdaman upang hindi makaapekto sa ugnayan sa ibang tao. Ang nangingibabaw na tema sa bahaging ito ay ang pagtitimpi at emotional regulation. Sa kabila ng dalahin, matibay ang kanilang disiplina sa sarili na huwag hayaang makaapekto ang kanilang problema sa pakikitungo sa ibang tao. Ang kanilang pag-unawa sa social dynamics ay nagpapakita ng maturity at kakayahang umangkop. Para naman sa pagharap sa mga pansariling hamon, iba't ibang personal na hamon ang binabahagi ng mga kalahok. Kabilang narito ang kakulangan sa pinansyal, pagod sa araw-araw na biyahe o gawaing eskwelahan, kawalan ng sapat na pahinga at mataas na expectations mula sa mga magulang. Ito ay nagpapakita ng bigat ng responsibilidad na kadalasang pinapasa ng mga nag-iisang anak. Sa pagharap sa mga hamong ito, iba't ibang mekanismo ang kanilang ginagamit. May ilan na humahanap ng pahinga at tahimik na pagninilay. Ang iba naman ay umiiwas sa mga tao upang hindi mabuntungan ng emosyon. May mga nagsasabing sinisikap nilang hindi maramdaman ng kanilang magulang ang kanilang pagod upang hindi makadagdag sa alalahanin ng pamilya. Ipinapakita nito na may malalim na pakialam at emosyonal na kasanayan ang mga kalahok sa pagtatakda ng hangganan sa pagitan ng sariling karanasan at ng kanilang ugnayan sa pamilya. Mapapansin din na may ilan na nakabuo ng coping strategies gaya ng pagbabasa ng Wattpad, pagtulog o pagsasanay na pagiging positibo. Sa kabuuan, bagamat may mga pagod at kahirapan, ipinapakita ng mga kalahok ang kanilang kakayahang mag-adjust at umangkop sa mga sitwasyong emosyonal at mental na mahirap para sa kanila. Para naman sa pagtugon sa mga responsibilidad, karamihan sa kanila ay nagpapakita ng mataas na antas ng self-awareness at kakayahang mag-reflect. Nagmumungkahi ito ng intrinsic motivation na matuto mula sa bawat pagkakamali, kabiguan o mahirap na karanasan. Bukod sa personal na pag-unlad, marami rin sa kanila ang nagsabing naging mas responsable at mapag-unawa sila hindi lamang sa sarili kundi maging sa ibang tao. Ang karanasan bilang solong anak ayon sa ilang kalahok ay nagturo sa kanila ng independensiya, resilience at critical decision making. Para sa ikalawang katanungan, ano-ano ang mga salik na nakaka-impluwensya sa kanilang karanasan, lalong higit na pagdating sa usaping panlipunan? Pinahayag ng mga kalahok ang kanilang damdamin kapag may mabigat na suliranin. Karamihan ay nagsabing sila ay nakakaramdam ng labis na kalungkutan, pagod at minsan ay takot. May mga nagsabing umiyak sila o kaya ay lumayo sa ibang tao upang maproseso ang damdamin sa sariling paraan. Ang tema ng pagkakabukod at emotional suppression ay makikita sa kanilang mga tugon. Gayunpaman, sa kabila ng mga damdaming ito, marami pa rin sa kanila ang nagsikap na manatiling matatag. Ang emosyonal na katatagan na ito ay bunga ng pagsanay sa sarili na umasa lamang sa sariling kakayahan at pananampalataya, bagay na magpapakita ng kanilang matibay na paninindigan at pag-unawa sa realidad ng buhay. Para naman sa usaping kultural, malinaw sa lahat ng kalahok na mahalaga para sa kanila ang katatagan sa buhay. Ang ilan ay binigyang diin ng kahalagahan ng self-reliance dahil wala silang ibang aasahan kundi ang kanilang sarili. Ang iba naman ay nagbigay ng pananaw na ang katatagan ay pananggalang sa depresyon o kaya'y sukatan ng pagkatao sa harap ng pagsubok. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita ng matibay na pananaw sa sarili, isang karakteristik ng resilience ng mga kabataan sa kasalukuyang henerasyon.
Ang pagiging matatag ay hindi lamang kinakailangan sa panahon ng problema, kundi itinuturing na pundasyon ng kanilang personal at pang-akademikong pag-unlad. Pananaliksik na ito ay tumatalakay sa mga karanasan ng mga solong anak na kabilang sa henerasyong Gen Z sa Mindoro State University, kung saan natukoy na sa kabila ng kawalan ng kapatid, taglay nila ang mataas na emosyonal na katatagan at kakayahang makibagay sa lipunan. Lumitaw na ang kanilang resilience ay nahuhubog sa harap ng mga personal na hamon tulad ng pressure mula sa magulang, emosyonal na kalungkutan at kakulangan sa pinansyal o akademikong suporta. Sa halip na maging hadlang, ang pagiging only child ay naging daan upang mapaunlad ang kanilang self-awareness, disiplina at independent coping strategies. Ipinapakita ng kanilang mga karanasan na ginagamit nila ang bawat pagsubok bilang oportunidad para sa personal na paglago at konteksto ng kulturang Pilipino, na ipapamalas nila ang inaasahang katatagan sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Para sa rekomendasyon, mahalaga ang pagbibigay ng sapat na emosyonal na suporta at pag-unawa sa mga solong anak na mag-aaral. Iminumungkahi ang pagkakaroon ng mga regular na seminar, counseling sessions at mentorship programs upang matulungan sila sa kanilang emosyonal na pag-unlad at self-management. Pangalawa, makakatulong ang pagtatatag ng mga student support programs na tumutok sa mental health at well-being, lalo na sa mga mag-aaral na may limitadong emotional support system sa bahay. Ang pagkakaroon ng open spaces para sa talakayan at pagbabahagi ng damdamin ay malaking hakbang sa pagpapanatili ng balanseng kalusugang emosyonal ng mga estudyante. Pangatlo, nararapat lamang na maging bukas ang mga magulang sa pakikinig sa kanilang anak, lalo na kung ito ay nag-iisang anak. Ang emosyonal na koneksyon sa pagitan ng mga magulang at anak ay mahalagang aspeto upang mabawasan ang pakiramdam ng pagkakahiwalay o pagkakabukod sa tahanan. At pang-apat, hinihikayat ang mga solong anak na palakasin ang kanilang social support network sa labas ng pamilya. Ang pagbubukas ng damdamin sa mga mapagkakatiwalaang kaibigan, guro o tagapayo na mahalaga sa pagbuo ng emosyonal na katatagan at pagkakaroon ng sense of belongingness. At huli, maaring palawakin pa ang pananaliksik na ito sa pamamagitan ng paghahambing ng karanasan ng mga solong anak at may mga kapatid. Maaari ring tukuyin ang mga epekto ng iba't ibang uri ng support system sa emotional at akademikong performance ng mga mag-aaral sa iba't ibang antas ng edukasyon at probinsya.